Magandang gabi po. Nabigla ako dun sa 1 minute. Ayan. Papuri sa Diyos at magandang gabi po sa sambayan ng ating kapatid na Guillermo, kapatid na Emma. Sa ating pong pinag-aaralan, yung tungkol po dun sa karunungan na nakapagligtas, sabing ganun, nung bayan. Oh. Na ang sa Pilipinas kasi, di ba, merong kinikilala na marunong, ginamit niya yung karunungan, no? Si Rizal. Sa totoo, merong mga sumasamba yung Rizalista kasi kinilala nila yung karunungan ni Rizal. Pero sa atin, ang sa atin kasi, yung karunungan na yun, hayag sa atin kasi ang Panginoong Hesukristo natin, yun yung tinutukoy doon. Pero yung bayan niya, nung nagpapakita siya ng karunungan, may pagkakabanggit dito sa Matthew 13, sabing ganun, sa 54. At pagdating sa kanyang sariling lupain, ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Kapag ka nagsisalita ng karunungan, ang kasunod na tinitingnan yung status. Natural yun sa mga tao. Kaya nga kahit na marunong ka, parang pagkatapos mo magsalita, nalilimutan na nila yung karunungan mo kasi nga, ang tinignan nilang kasunod, yung status. Pero hindi nalalaman na, di ba sa Matthew sinabi nga, ay sa Juan, kung paanong ipinaliwanag na itong Panginoon natin, na si Jesus, sabing ganun. Sa 11:51, sabi nung dakilang sacerdote nung panahon na yon, ito nga'y sinasabi, ay sabi sa 50, na inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi buong bansa ang ay mapahamak. So pinakita doon kung paanong nakapagligtas yung karunungan ng ating Panginoong Kristo, yung bayan, pero hindi siya kinilala. No, kaya salamat sa Diyos kasi dahil doon nagkaroon ng pagkakataon na makapasok yung hindi niya tunay na bayan, yung hindi talaga Israel, kundi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapasok dun sa kaligtasan niya. Siguro yun lang po, papuri sa Diyos. Salamat kapatid na David, kapatid na Sumiga. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Sambayan ng ating kapatid na Guillermo at sa ating mga kapatid sa online. Sabi po sa ating aralin sa 18, karunungan ay maigit kaysa mga sandata sa pakikipagdigma. Napakahalaga po pala ng karunungan, mga kapatid. No? Sa araw ng digmaan, sabi rito, mas maan pa siya. Sa atin nga ngayon, sa digmaan, siguro kulilat ang Pilipinas eh. Isang missile lang, durog. Pero yung mga high-tech na sandata ng pakikipagdigma, sa karunungan ito, wala siyang laban. Hindi siya makakapanaig. Yung karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Efeso 6:12 ang ating pakikipagdigma ay hindi sa laman at dugo. Kaya kapag wala kang karunungan na nagmumula sa Panginoon, sigurado laglag tayo. Kaya nga sabi sa Ecclesiastes 7, sabi dito sa 12, sapagkat ang karunungan ay sanggalang. Sa mga katuwid bagay gaya ng salapi, sanggalangon ang karangalan, ang karilagan ng kaalaman ay iniingatan ng karunungan. Ang buhay niya ang tatangkilik niyon. Kaya napakahalaga po ng karunungan. Kaya sabi dito sa Ecclesiastes, sa Kawikaan pala, 24, sapagkat sa pamamagitan ng pantas na pamatnubay ay makikipagdigma ka, at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Talagang napakahalaga ng karunungan. At sa pamamagitan daw ng karunungan ngayon, meron tayong pakikipagdigma. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, ang ating pakikipagdigma ay hindi sa laman at dugo. Pero dito sa aking binasa sa Kawikaan, may mga tagapayo. Tulad sa atin po, sa ating ibinigay ang ating Panginoong Kristo, di ba sa 9:6 ng Isaiah 9:6. Siya yung kamangha-mangha
nandun isa tawag sa kanya ay tagapayo. Kaya nga, sa ating pamumuhay, pag hindi natin tinanggap yung karunungan, ang ating Panginoon, magiging wala tayong kabuluhan o lagi tayong talunan. Kasi bakit? Wala tayong magiging tagapayo. Kaya yung karunungan ito binigay sa atin at sa mga tumanggap ay mapapalad po. Tulad po ng bawat isa sa atin na tumanggap dun sa karunungan. Purihin ng Panginoon. Salamat kapatid na Michael Zuniga. Dadako na tayo dun sa mga haligi. Pangunahan tayo ni kapatid na Froilan. Magandang gabi sa bawat isa po ng Diyos at sa sambayan ng ating kapatid na Guillermo ay idulot ng Panginoon ng lubos na kagalingan ng mga karamdaman sa tahanan ito. Kapayapaan ng sumainyo mga kapatid, ganun din sa bawat isa. Sa mga kapatid natin online, magandang gabi sa inyo. Ang ating pinag-aaralan ay napakahalaga sapagkat sabi nga kanina, ang karunungan tao ngayon ay nakakamangha. Diba? Magugulat ka sa karunungan ng tao ngayon. Pero nananatili ang salita ng Diyos na ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Bakit? Sapagkat lahat ng kinikilala ng tao na taglay yung matataas na karunungan, nangamatay silang lahat. Dahil ang sabi ng karunungan ng Diyos, tinakda minsan ng Diyos ang kamatayan ng tao. Hanggang ngayon, hindi matutulan yan ng sinumang taong may karunungan. Hanggang ngayon. Kaya yung taas ng antas na nakamamangha ng tao ay pagdating sa Panginoon, mangmang, kamangmangan lamang. Bakit? Sapagkat hanggang ngayon, ang tao namamatay pa rin. Kahit anong karunungan. Doon nagpapakilala na mataas ang karunungan ng Diyos. Kaya nga sinabi ng ating pag-aaral, sabi rito, kasi nabanggit na kanina yung tungkol sa dukha na pantas na lalaki. Basahin nyo yung Lucas 19:41-44. Nung papasok sa bayan, sabi niya, kung nakita mo sana. Sabi niya gano'n. Hindi ko na babasahin yun. Ang dito lang, makikita natin, karunungan ay maigil sa sandata sa pakikipagdigma. Totoo yun. Bakit? Pinatunayan yun ni David. Kay Goliath. Si Goliath, ang tindi ng kanyang panlaban. Makikita naman natin, malaki na, may sandata pa. Samantalang yung karunungan ni David, alin yun? Yung kanyang pagkakilala sa Diyos. Kasi ang tao, kapag nakikilala mo ang Diyos, nakikilala mo ang kanyang kapangyarihan, nagtataglay ka ng karunungan. Yun yung karunungan eh. Yung makilala mo at maunawa mo ang Diyos. At sa pagkaunawa mong yun, tinitiwalaan mo siya. Kasi alam mo ang Diyos makapangyarihan, nananampalataya ka sa Kanya, tiniwalaan mo siya. Yun yung karunungan. Kasi yun yung ginamit ni David eh. Ikaw ay may dalang sandata Talaga naman, ang taas, ang laki pa. Pero si David, sabi niya, ang aking dala, ang aking sandata, ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya doon, pinakilala niya yung kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, yung tatlong ketongin. Binigyan ng Diyos ng karunungan yun para gamitin ng Diyos sa papanong paraan. Ang sabi ng ketongin, kapag nanatili tayo rito, pag pumunta tayo ng bayan, mamamatay tayo doon. Sa bayan Israel. Bakit? Kasi tagutom nun eh. Pag pumunta tayo doon sa bayan na yun, mamamatay tayo, sabi ng ketongin. Magugutom din tayo doon. Kapag nanatili tayo rito, magugutom din tayo. Halika, punta tayo doon sa kuta ng Syria. Kasi nandun yung pagkain eh. Pag tayo tinanggap ng Syria, pasalamat tayo. Pag hindi tayo tinanggap, mamamatay tayo. Kaya naman manatili tayo rito. Sabi niya, karunungan ng Diyos yun. Kaya pumunta silang tatlo. Yung tatlong ketongin, pagdating niya, wala ng tao. Bakit? Bakit? Wala ng tao sa mga kuta, nagsitakbuhan yung mga Syria. Libo-libo. Tatlong ketongin lang yun. Bakit? Kasi nga nagparinig ang Diyos ng mga dagundong ng kabayo. Isang malaking hukbo. Ang pinarinig ng Panginoon, yung pala tatlo lang yung dumating. Bakit? Ginamit kasi yung ketongin ng Panginoon. Noong panahon na yun, nang tagutom yung bayan ng Israel. Ganyan gumawa yung karunungan ng Diyos. Kaya kamangha-mangha. Kaya sabihin natin kamangha-mangha ang karunungan ng Diyos, mangmang lang sa Diyos yun. Ang karunungan ng kamangha-mangha, galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Puri ng Diyos. Magandang gabi. Kaya magsunod sa kapatid na Jose. Ito na, nandito na. Sure turn. Okay, go ahead.
Magandang gabi sa bawat sa puri, Panginoon. Sa mga nakaka-online, sambayan ng ating kapatid na Glenn. Malawak na yung sa aral natin sa gabi ito, no? Tungkol dun sa karunungan. Yung binabanggit na yung dukhang taong yun. Inano to talaga tinunod kay Kristo, no? Na talagang si Kristo yun, na pagdating ng ating Panginoon si Kristo, talagang hinamak siya ng mga Hudyo, no? Na kanyang kalahi. At yung aral niya, inano talaga, tinulad yung aral niya ng mga Hudyo, no? At ang gustong palabas yung aral ng mga Hudyo, no? Na hindi yun yung makakapag pasagdal sa mga nananampalataya, kundi yung dala ng ating Panginoon Kristo, na yung bagong tupan na ibinigay sa kanya. Kaya yung karunungan na ibinigay sa kanya, no? Kasi siya yung kinaroon ng karunungan, kalaman, kayamanan, lahat ng bagay nasa kanya galing talaga. Kaya yung binabanggit ditong yung sa ating pag-aaral, karunungan ay maigi kaysa mga sandata sa pagkipagdigma. Ngunit ang isang makasalanan ay sumisira ng maraming mabuti, no? Ay yung maski gaano kalas talaga yung yung sandata mo, no? Sa pakikipagdigma. Yung kung wala ka namang yung pantas na pagpapayo ba, yung kailangan kasi mas maigi to kaysa 10 hari. Pagka kung may taglay kang karunungan, yung binabanggit dun sa 24 sa 24 ng Kawikaan, sa 24:5, ang pantas na tao ay malakas, o ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. Ano po kung taglay yung kaalaman, no? Dadaigin mo talaga yung pantas na ay yung pagkikibagdigma, gaano makalakas yung mga sandata mo, no? Doon pinares yung karunungan ang Diyos do sa karunungan ng sanglibutan. Ganun po kabisa yung karunungan na ibinibigay sa kapsanan ito ng kapatiran kay Kristo. Meron pang isang rito na babanggitin ko. Sabi rito sa Kawikaan 11:14, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay mababagsak. Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan, no? Yung pagkakatag ng iglesia to, na ang Panginoon ang namumuno, no? Nangunguna. At ibinigay niya yung karunungan, inano niya yung karunungan sa kapisanan ito para yung kapisanan tumibay doon sa yung pakikipagdigma rito, yung pakikipaglaban natin dito sa limutan ito, para magwagi yung bawat isa, magtamo ng buhay na walang ganun. Panginoon, magandang gabi. Salamat kapatid na Jose. Sunod natin si kapatid na Guillermo. Yun. Magandang gabi sa inyong mga kapatid sa online. Magandang gabi. At sa lahat ng mga kapatiran na nandito. Itong aralin natin sa gabi ito maganda, maayos. At ito iniugnay ko dito sa Iglesia ng Philadelphia o dito sa kapisanan ng kapatiran kay Kristo. Kasi dito sa itaas nitong ating aralin, sa 14, may binanggit ditong maliit na bayan. Ilan lang yung tao. At ito kinubkob. May nagtayo ng mga muog dito. Kung natin, yung mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, binanggit sa Deuteronomy ito, 7:7, na maliit na bayan. Kayo ang pinakamaliit
Pakibasa mo nga po na David. 7:7 po. Oh, ng Deuteronomy. Sabi sa Deuteronomy 7:7, hindi kayo inibig ng Panginoon ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. At dito sa maliit na kapisanan ito, may nasumpungan dito yung sinasabi na dukhang pantas. Na yan ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tinutukoy dito ang dukhang pantas. Basahan mo yung 2 Korinto 8:9. Batid. Pakina. 2 Korinto 8:9. 2 Korinto 8:9. Sabi sa 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagamat siya mayaman, gayon may nagpakadumpa dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman kayo. Yan. Ang nagpakadukha siya kahit siya ay talagang nasa kanyang lahat ng kayamanan. Kasi sa lahat ng mga tinawag sa 1 Korinto chapter 1 verse 24, sa mga lahat ng mga tinawag, si Kristo yung karunungan, yung kapangyarihan at yung karunungan ng Diyos, si Kristo. At yun yung nasa atin ngayon, yung karunungan ng ating Panginoon sa Kristo. Yun yung nasumpungang karunungan sa sinasabing dukhang pantas na nagligtas ng maliit na bayan. At yung maliit na bayan, tumutukoy yan dyan sa ating iglesia. Kaya tayo, meron tayong kaligtasan dahil sa pantas na, dukhang pantas na nandito sa atin, nandito sa ating kapisanan. Siya ang nagturo ng karunungan dito. Ngayon, kung iugnay-ugnay natin dito sa kapisanan, sabi, ang karunungan nagtayo ng bahay. Nagtayo ng bahay yung karunungan at naglagay siya ng 7 haligi. Tinabas niya. Dito rin nangyayari yun na yung 7 haligi, nung 7 pa, tinatabas talaga ng Panginoon yan. Ayaw ng Panginoon na yung kanyang bahay, liko-liko ang haligi. Gusto niya maayos yung haligi ng kapisanan. Kaya hanggang sa ngayon, itinutuwid ng mga haligi pagka medyo nakakaroon ng liko-likong pagsunod. Kaya dito ko iniugnay sa kapisanan itong ating aralin sa gabing ito. Dito lang natin nakikita pati yung at doon sa pangangaral ng ating Panginoon sa Kristo sa Sabat, doon sa Marcos 6 verse 2 hanggang 3, kinatisuran siya roon dahil na, di ba, nasa atin yung kanyang mga kapatid, Santiago, ang kanyang mga kapatid na babae, nasa atin. Saan kumuha ng ganitong klaseng kapangyarihan at karunungan itong dukhang pantas na ito? Alam natin, sa doon sa Kawikaan, chapter 2, verse 6, binibigay ng Diyos yung karunungan doon sa kanyang, doon sa, pakibasa muna nga kapatid. Sabi sa Kawikaan 2:6, sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Yun yung nasa atin, yung karunungan at yung kaalaman na nasa ating Panginoon sa Kristo. At kaya doon kinatisuran siya. Pero sabi doon, ibinibigay ng Diyos yung karunungan doon sa kanyang kinaluluguran. Sa Ecclesiastes 2:36, kung hindi tayo nagkakamali, binanggit dyan ibinibigay niya sa kanyang kinaluluguran, yung karunungan. At itong kapisanan ito, base sa, kaya nga dito tayo napunta nung kausap ko si Kanoni, kung mapatunayan mo ba niya na nasa kapisanan ito ang katotohanan, ikaw ba'y open? Kaya sabi ko, opo. Kaya dito ko nakita talaga yung tunay na karunungan sa kapisanan ito. Siya pamagita ng unang-una ng ating kapatid na Noni. At ngayon, hanggang sa panahong ito, ibinibigay sa atin yung tunay na karunungan na nagmumula sa dukhang pantas na walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Purihin ng Panginoon, magandang gabi sa inyo. Salamat kapatid na Guillermo, sunod sa kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya.
Magandang gabi sa buong sambahayan ni kapatid na Guillermo. At magandang gabi mga kapatid. Sa ating pag-aaral, malawak po yung ating talakayan na nababase sa ating pag-aaral na ating pong naintindihan. Sabi rito, nabanggit na kaligtasan dito. Isa doon sa makita natin, isa pa, yung karunungan na ipinapakita mas maigi sa mga sandata. Bisayin sa isang pakipaglaban, hindi lang sa isang magaling kang makipaglaban, martial arts. Yan magaling ka, no? At sa sandata mo na gamit. Pag maganda sandata mo, mas lamang ka sa kaaway mo, sa kalaban mo. At marunong kang dumipensa, no? Mas maigi yun. Pero makita natin, no? Alam natin no, si David no, sa pakikipaglaban, magaling siya no? At nung kanyang kuhanin no, yung sandata ni Goliath no, nabanggit kanina, may pangyayari ganito. Tingnan natin yung isang, kasi hindi lang lakas ang tinitingnan diyan, kundi karunungan taktika sa pakikipaglaban Kung hindi naman sinasabi na umiwas ka, duwag ka, no? Hindi naman ganoon, kundi may mga taktikang ginagawa. Sabi sa unang Samuel, dito sa chapter 21, nang habulin siya ni Saul, no? Siyempre natakot siya, papatayin siya Napunta siya doon sa bayan ng Gad. Bayan ng Filisteo yun. Kaaway niya yun. Ganito po, babasahin ko lang. Verse 10, 21, unang Samuel 21 verse 10. Ganito yung kanyang ginawa, no? At tumindig si David at tumakas ng araw na yon dahil sa takot kay Saul. At naparoon kay Achis na hari sa Gat. Ano pa ba? Oras basahin ko lang. At sinabi ng mga lingkod ni Achis sa kanya, hindi ba ito'y si David na hari sa lupain? Kilala ng mga lingkod. Hindi ba pinag-aawitan siya sa mga sayaw na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo. At ni David ang kanyang laksa-laksa. At iningatan ni David ang salitang ito sa kanyang puso at natakot na mainam kay Achis na hari sa Gat. At kanyang binago ang kanyang kilos sa harap nila at nagpakunuan ring ulol sa kanilang mga kamay at nagguhit sa mga pinto ng pintuan daan at pinatulo ang kanyang laway sa kanyang balbas. Kita mo ganun ginawa niyang taktika. Hindi yung pakipaglaban kasi dunong yun Kasi kapag lumaban siya ng mahal-maga, patay siya dun. Lupain ng Pilisteo yun, nag-iisa siya. Kahit na yung hawak niya yung espada ni Goliath, patay siya dun. Patay siya, kaya ganun ang ginawa niya. At na magkagayoy, sinabi ni Achis, sakit ng bibig ko, sa kanyang mga lingkod, narito, tingnan niyo ang lalaki ay ulol. Bakit nga ninyo dinala siya sa akin? Kulang ba ako ng mga ulol na inyong dinala ang taong ito upang maglaro ng kaululan sa aking harapan? Papasok ba ang taong ito sa aking buhay? O kita mo isang taktika, hindi lang lakas ang labanan, kundi taktika ayon sa karunungan na tinaglay ni David, bigay ng Panginoon. Yung ganun lang, pag-iwas yun Kasi alam niya, madadaig siya. At isa pa, yung isang labanan ng hari, kapag nakita mo yung kalaban mo 10,000, 20,000, ikaw ilan lang, mag-isip-isip ka, hindi mo pwedeng labanan ng harapan yun. Diba? Pinakamalagang makipagkasundo. Ganon yung mga karunungan sa pakipagdigma. At sa pakipagdigma, karunungan lagi ang nagtatagumpay sa lahat ng labanan. Yan po, magandang gabi po rin ng Panginoon. Salamat kapatid na Lindo at tumako na tayo sa huli. Tawagin natin si kapatid na Oliver. Magandang gabi sa Panginoon at sa bayan ng ating kapatid na Guillermo at sa bawat kapatid na narito. At gayon din sa lahat ng mga naka-online, magandang gabi sa inyo, purihin ng Panginoon at sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming gawain. At gayon din kina Nanay Ligaya, magandang gabi po, Nay. Magandang gabi sa nakikita natin sa gabing ito yung pag-aaral natin. Talagang makita natin yung iba't ibang karunungan, no? Maihag talaga yung karunungan ng Diyos. Kasi nga wala naman tayong ibang layunin kundi talaga ipakilala at ipahayag yung karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. At yung mga bagay na sinasaysay natin sa gabing ito,
ito'y pawang kaluwalhatian ng Diyos. Wala tayong ibang pinupuri at tinataas, kundi siya. Sapagkat ito'y nakakalugod sa Kanya. Kaya sa pag-aaral natin ngayon, makita natin yung iba't ibang anyo ng karunungan. Kasi sa pinag-aralan natin ngayon, sa tinalakay natin, yung anyo ng karunungan dito ay yung iligtas yung isang bayan sa pamamagitan ng karunungan. Isang anyo yan, makikita natin. Kasi kung titingnan natin iba't ibang anyo yan, napakarami. Kagaya na binanggit kanina ng mga kapatid natin na halimbawa. Di ba? Yung nagmukhang si David, parang ulol. Taktika. Karunungan din na ginagamit yun. Noong unang panahon, sa aklat ng Exodo, nung ipakita, nung atasan para gawin yung kaba ng Panginoon, mayroon din pinuspos ng karunungan dito, ibang anyo rin ang pinapakita rito. Sabi doon sa 36:31 ng Exodo, simulan natin sa 30. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan ni Bezaleel na anak ni Uri, na anak ni Hur, sa lipi ni Huda. Galing pala ng Huda ito. At kanyang pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos ng tungkol sa karunungan, sa pagkakilala at sa kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain, upang kumata ng mga gawang kaaya-aya, gumawa sa ginto at pilak at sa mga talso, at sa pagputol ng mga batong kalupkop, at sa pag-ukit sa kahoy, ayan nagawa sa lahat ng sari-saring may inam na nagawa. At isinapuso niya ang katalinuhan na siya'y nakapagturo siya, at gayon din si Alhalab na anak ni Ahisamak, ang hirap basahin, sa lipi ni Dan. At sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat ng sari-saring gawa ng taga-ukit, taga-kata, mangbuburda sa kayong bugaw, at sa kulay ube, pula, lino, at mga habi na gumagawa ng anumang gawain, at ng mga kumakata ng maiinam na gawa. Sabihin, iba rin yung anyong binigay sa kanila. Yung paggagawa ng mga pagbuburda, pag-uukit. Kagaya natin, nakikita natin kay Padre Marlon, di ba? Siya yung uukit ng karunungan na bigay ng Diyos yun. No? Sinasusulat sa huling panahon, ang karunungan lalago, yung kaalaman. Kaya nga sa panahon natin, ang daming dumating na karunungan Na-invento yung mga sakyan na pangipapawid. Di ba? Sa barko na lumulutang, sa sakyan na tumatakbo. Lalo na ngayon, itong matindi ngayon, itong yung komunikasyon, napakatindi ng pagka-imbensyon. Isa pa, itong mga computer na ginawa, napakatindi. So, iba yung mga karunungan na yan, lahat yan ay galing sa Panginoon. Binigay ng Panginoon. Na ang naitataas, hindi ang Diyos Pansinin natin, si Bill Gates, ayoko masyadong banggitin yung pangalan niya. Siya yung nakaka-invento ng computer, di ba? Pero, hindi niya inaano ng Diyos. Dapat purihin niya yung nabigay sa kanya ng karunungan na yun, kung paano niya nagawa ang mga software nito. Pero hindi Siya yung itinaas ng tao. Yun ang nakakalungkot. Pareho sa pag-aaral natin, ganyan ang nangyayari. Na hindi nakilala yung dukhang pantas na nagligtas ng maliit na bayan. Kasi tama yung sinabi kanina ni kapatid na Maymay. Ang tao kasi hindi tumitingin doon sa anyo ng tao. Hindi doon talaga sa yung bagay na ng tao. Yung mabait ka, hindi maniniwala mabait ka hindi ka maniniwalaan Di ba? Ngayon, napapagkamalan pa yung mga nagdadala salita ng Diyos. Sila pa yung mga Di ba? Sa bagay, meron naman kasi may mga gumagawa talaga na kumbaga sa nahahawa tayo. Yun ang hindi maganda doon. Kaya nga sa pag-aaral natin, nandito yung mga bagay na natin na tungkol doon sa karunungan na pagliligtas doon sa isang bayan na luka. Ngayon, ano ba yung katangian nitong pantas na to na nailigtas niya yung bayan? Kasi nga, sabi nga kanina ni kapatid na Herman, yung sinabi niya doon sa 11:28 ng Matthew, inilarawan ng Panginoong Jesucristo kung ano siya. Meron siyang maamo, siya'y maamo at mapagkumabang puso. Kasama sa mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo, yung salitang malumanay. Magaan siya magsalita.
maano siya magsalita. Pero doon sa mga ano, yung mga saway, talagang nagagalit ang ating Panginoon, maano rin yung boses niya. Pero doon sa mga talagang nakikinig na salita niya, talagang maabo ang ating Panginoong Jesucristo sa pagsalita. Ikatuwa na naman, ano ang dapat natin gawin? Halimbawa, ang isang malaking bayan o isang malaking bansa, susugurin mo isang maliit na bayan. Eh ano gagawin mo nun? Gaya na sinabi kanina na Dindo, ano gagawin mo? Ito yung kailangan ng pantas na paraan na ginawa ng taong ito na natalakay sa ating pag-aaral na marami naman inilarawan kanina na walang ibang ating Panginoon Jesucristo. Pero gamitin natin sa pagkakataong ito, halimbawa lang, itong taong ito, ano ang ginamit niyang sandata? Di ba? Kasi nga, doon sa 1613 ng awit, ng kawikaan, meron tayong mababasa ng ganitong pananalita, no? Sabi dito, 16, 13, and 14 siguro. Basahin natin yung dalawang talatang yun. 16. Sixteen, 13 ba yun? Ano ko? 16, 13 ba yun? 16, 13. Hindi ko na makita kasi page ng ano ko ng Bible ko. Pero babasahin ko po 16:13 ito. Mga matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari. At kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Yung katangian ng hari, isa yun. Nasabi rito. Gusto nila yung matuwid na labi. Gusto nila yan. May sinasabi pa rito, at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Ayan. Doon sa 14, ang puot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan. Delikado yan, talagang papatayan pag nagsugo yan. Pagka talagang gusto niyang kubig isang bagay. Pero sabi rito, ngunit papayapain ng pantas. So yung ginamit ng isang pantas dito na dukta, siyempre kapag susugurin ka ng ganon, sasakupin ka ng isang hindi mo kailangan magsalita ka ng doon, palaban. Di ba? Doon niya ginamit yung karunungan. Katulad ng ginawa Nino. Katulad ng ginawa ni Abigail kay David. Kung matatandaan ninyo sa chapter 25 ng ng 1 Samuel. Napakatalinong paraan na ginawa nito ni Abigail dito. Di ba? Alam natin kung ano yung ginawa ni Nabal kay David. Alam natin, di ba, yung mga hindi pinakain yung niya, pinaalis yung mga mga nag-aalaga ng tupa niya. Tapos nagsalita pa si Nabal lang hindi maganda. Ngayon, nung ang gagawin ni David, sa galit niya, gusto niyang patayin yung buong sambahayan ni Nabal. Papatayin niya talaga. Talagang sa galit niya talaga. Kasi hindi marunong tumingin ng utang na loob si Nabal sa ginawa niya. Yung kabutihan na ginawa niya, ang ginanti sa kanya, kasamaan. Hindi maganda. So, anong nangyari noon, talagang papatayin ni David. Papunta na siya doon para puksain ang buong sambahayan ni Nabal. Pero ang tagbo noon, ang nangyari dito, may salita pa rin si David, sabi sa 1 Samuel 22 verse 22, ganito ang salita niya. Hatulan nawa ng Diyos ang mga kaaway ni David, at lalo na kung ako'y mag-iwan ng labis sa lahat ng nauukol sa kanya, sa pagbubukang liwayway, kahit isang batang lalaki, talagang titipukin niya lahat sa niya. At nang makita ni Abigail, si David, ay nagmadali siya at lumunsad sa kanyang asno at nagpatira pa sa harap ni David at yumukod sa lupa. At siya ay nagpatira pa sa kanyang mga paa at nagsabi, mapasa akin, Panginoon ko, mapasa akin ang kasamaan. At sinasamo ko sa iyo na iyong papagsalitain ng iyong lingkod sa iyong mga pakinig at iyong dinggin ang mga salita ng iyong lingkod. Ito nga, yung mga salita ni Abigail, pag inano mo, maano yung salita niya, maganda. May salita, sinabi niya kay David, sinasama ko sa iyo na ang aking Panginoon, huwag makitungo sa lalaking ito, sa asawa niya, nahamak sa mga bagay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan, gayon siya. Nabal ang kanyang pangalan at ang kamangamangan ay sa kanya. Yung sabi ngayon,
Kaya ganun yung sinabi niya kay David. So, sabi ng salita, doon sa mga salitang binitiwan ni Abigail, ito yung sagot ng David dyan, doon sa 33, pag binasa mo. Purihin na, ito sa 32 muna. At sinabi ni David kay Abigail, purihin nawa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, nagsubo sa iyo sa araw na ito upang salubungin ako. At purihin nawa ang iyong kabaitan. Pagpalain ka na pumigil sa akin sa araw na ito at sa pagbuburo ng dugo at sa paghiganti ng aking sariling kamay sapagkat tunay buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na siyang pumigil sa akin sa pagsakit sa iyo. Kung di ka nagmadali at pumaritong sumalubong sa akin, tunay na walang malalabi kay Nabal sa pagbubuk ng liwaway kahit isang batang lalaki. Ganun ka So makita natin na ito yung sinasabi natin na matalinong paraan na ginawa noong maaring ganun ang ginawa nung isang lukang pantas. Kasi nga doon sa karunungan niya, taglay niya. Di ba? Kasi nga sabi doon sa sa 25 sa 15 ng Kawikaan, di ba? 15:1. Sabi doon, ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ito yung sandata ng mga Kristiyano na dapat. Kasi kahit gaano galit ang tao, kahit anong laban sa ng tao na, naargaydado mo siya, nagawan mo siya ng isang bagay na ikinasama niya, basta marunong kang magpakumbaba, marunong kang magsalita ng malumanay, malubay, napapawi yung galit niya. Napapawi yung galit niya. Kasi ito yung ginagamit ng mga Kristiyano, maging ang mga apostol, sa kanilang paghahayag, sa kanilang mga pangaral, di ba sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 10, di ba? Na ang aming sandata ng pakikilaban ay hindi, ano sabi doon? Sabihin ko lang po. Sa chapter 10, ang talata ay 10:4, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, may kapangyarihan giba ng mga kuta. Ano yung kapangyarihan giba ng kuta? Ano yun? Salita ng Diyos yun. Yun yung makapangyarihan na pwedeng giba ng kuta ng kaaway o anumang uri kasamaan yan. Pwede siyang pasukin, pwede siyang wasakin, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito yung dala ng mga apostol. At ito rin yung bagay na ginagamit natin sa ngayon sa ating paghahayag, yung salita na ito. Na siyang gumigiba, verse 5, ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Diba? Ganun yung sinasabi nila. Yun yung gamit nila. Ngayon, sa pakikipagbaka, kagaya ng halimbawa kanina, bakit naging maigi yung karunungan kaysa sandata? Ito naman talaga sa pangyayaring ito Hindi kinailangan ng lakas sapagkat sinasabi ng banal na kasultan, hindi mailigtas ang hari sa karamihan ng mga hukbo. Walang makaliligtas. Kahit marami pang kabayo o ano pang ari mo. Panginoon ang magliligtas. Siya talaga nagliligtas. Anong sabi ng 4:6 ng Zacarias? Nung suguin sila sa Zorobabel para bumalik at itayo muli ang templo ng Panginoon. Marami bumabakay sa kanila para sila ibangan sa daanan, para sila patayin. Di ba? Ano ang sabi doon? Basahin natin yung isang salitang makapangyarihan na sinambit dito. Sa Zacarias chapter 4 verse 6, sabi dito, nang maggagayoy, siya sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, yun ang kapangyarihan. Kasi ang kalakasan ng tao, may hangganan. Yung kapangyarihan ng tao, may hangganan din. Yung kalakasan, humihina yan. Pag dumarating yung panahon, nagkakaedad ka. Kaya sinasabi rito, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya yung pakipaglaban, mag-isa natin ngayon, kung wala itulog ng ating ng banal na Espiritu, talo tayo. Talo tayo.
Lalo na kung taglay pa natin yung mga bagay na kahinaan. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, nandiyan yung tulong ng kanyang Espiritu Santo. Laging nasa kapisanan, laging sumusubaybay, laging nagpapaalala. Bakit? Lagi nagpapaalala para hindi tayo mapahamak. Di ba? Ganun ang trabaho niya. Ipagsanggalang, ingatan tayo mga nagsisulot sa Panginoon. Ganun ang trabaho niya. Anong halimbawa nito na pwede natin ibigay? Alam mo si Haring Isichayas, nung siya ay pinuntahan ni Rabases, nang gusto nga sakupin siya ng hari ng Assyria, si Sennacherib. Tinakot sila nito eh. Di ba? Kung anong yung mga salitang pananakot ang ginawa ng Assyria kay Isichayas. Pero ang salita ng Panginoon, ano yung salita ng Panginoon na binigay sa kanya? Hindi tutungtong dito yung Assyria ngayon. Sa daan na kanilang pinagdaanan, doon sila babalik. Mamamatay sila, sabi gano'n. Ganun ang salita ng Diyos. Kaya nga yung pakipaglaban, makikita natin, laging nandyan ang tulong ng Panginoon. Kasi kung walang tulong ng Panginoon, mahirapan tayo mga kapatid. Sabi natin, marurungo tayo. Mahirapan tayo kapatid. Sabi natin, malakas na tayo. Mahirapan pa rin tayo kapatid. Pero hindi ko sinasabi yung kalakasan natin, magagapi na tayo ngayon. Hindi pa rin tayo magagapi. Kasi hanggat nandyan ang kamay ng Panginoon, nasa kapisanan, hindi tayo mabubuwag. Mananatili tayong intact, nakatayo, mananatili tayong gagawin kung ano yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Ganun ang ano natin. Kaya nga, sa pag-aaral natin, mahaba itong pag-aaral natin na ito eh. Kunti lang pala oras ko. Sabi dito, tuloy ko lang po yung pabasa. Ano ba yung sinasabi rito? Karunungan bayan, di ba yun wala lang, ikawawa nga, pag ganito ka talaga, walang umaalala. Nang maggagay sinabi ko, karunungang maigi, kasi kalakasan gaya ng karunungan ng dukang, ito ayaw namak at ang kanyang salita ay hindi. Sa halimbawa, nang pwede natin na ano yun dito, na yung karunungan magagamit, yung basahin natin itong 10:10. Yung magandang halimbawa to eh. 10:10 ng Ecclesiastes, sabi dito, kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa, ninuman ang talim, marapat ganyang gamitin ng lalong kalakasan. Ito naman talaga, di ba? Kapag mapurol yung gamit mo, lalo na yung palakol, hirap gamitin dyan. Bitaw ka ng malakas na papalakol, hindi mo maputol-putol yung pinuputol mo. Ganoon nangyayari. Dahil sa karunungan, sabi dito, ngunit ang karunungan ay pinakikidabangang magturo. Kaya nga anong gagawin? Nasabi, hahasain. Para tumalim, para maputol mo yung kahoy. Hindi kailangan ng sobrang gamit ng lakas. So, yung mga gamit ng karunungan natin. Ang salita ng pantas, sinalitang marahan, ay narinig ng higit kaysa hiyaw na nagpupuno sa mga mangmang. Katunayan ito mga kapatid. Katunayan ito. Pasinin natin. Minsan yung mga nangangamuhan at yung mga merong mga nasasakupang mga tao, merong kasing among matapang. Minsan minumura yung mga tauhan niya, pinasasalitaan ng hindi maganda. Yung iba nga, sinasaktan pa. Ganun ang ginagamit nila. Ganun. Pero pansinin natin, yung sinasabi to, yung salita ng pantas, sinalitang marahan, narinig ng higit, kaysa hiyaw na nagpupuno ng mangmang. Kasi yun yung sinasabi natin eh. Mas papakinggan tayo ng tao kung yung salita mo, marahan, di ba? At hindi nakaka-open yung salita. Hindi nakaka-open. Mas pakikinggan ng tao yan. Kaysa sigawan mo yung tao. May inis sa'yo yung tao eh. Hindi ka pakinggan. Sa inis niya, yung salita mo, hindi niya maintindihan. Hindi niya didinggin. Pero pag ikaw nagsalita ka ng marahan, doon sa tao, uulinigin niya yan, pakikinggan niya maigi yan. Mauunawaan niya sila sabi mo. Kagaya ng halimbawa ng ating Panginoong Kristo sa chapter 8 ng 1, di ba? Bakit mangyayari hindi niyo dinggin ang aking salita? Sabi gano'n.
Di ba siya sasagot, ano ba sagot ng ating Panginoon? Doon sa chapter 8. Ito, sa 43 pala. 8:43. Bakit hindi nyo napag-uunawa ang aking pananalita? Yung sinasabi ko kapag malakas ang sigaw mo, hindi na uunawaan anong sinisigawan mo. Kasi ang papasok sa puso niya, maiinis sa'yo. Ganun ang nangyayari. Di ba? Sapagkat hindi ninyo mangyaring dinggin ang aking salita. Kasi nga yung salita ng ating Panginoong Kristo, masakit sa tenga nila. Katotohanan masakit yun Kaya yun, ang nangyayari, hindi nila dinidinig. Ganun ang ano doon. Kapatid,